أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po, share na. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. At tayo din ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi siya ipinanganak at di siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po, siya ka na. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. At tayo din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at iyong biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan ng sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan na kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po, siya ka na. Noong nakaraang linggo, tumalaki tayo at dumako tayo sa isa pa sa dakilang pangalan ni Allah na Al-Alim. Ang ating tinalakay ay may kinalaman sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang siya ang mas higit o pinaka nakakaalam ng lahat. Next slide po, siya ka na. Sinabi ng mga scholar na ang mga tao ay masyadong abala at masyadong pinagbubuti at masyadong pinagaganda ang kanilang mga itsura sa mga photoshoot. Nagsusuot sila ng mga magaganda at magagara nilang damit. Ang iba ay naglalagay pa ng makeup, lipstick, foundation para mas tumingkad ang kanilang mga itsura sa photoshoot. Next slide po, siya. Ngayon sa mundo ng social media, sinabi natin sa Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn o Telegram, ang mga tao ay gumagamit ng profile picture na hindi mismo tunay na sila. Ang karamihan dito ay gumagamit ng filter na pinalilinaw ang kanilang profile, pinagaganda ang kanilang mga kutis, inaalis ang mga pekas sa balat, tinatanggal ang kanilang mga eyebag, pinapuputi ang kanilang mga muka, pinaninipis ang kanilang mga kilay, pinaliliit ang malalapad nilang katawan para magmukha silang maganda, magmukha silang sexy, magmukha silang kaaya-aya sa paningin ng mga tao o ibang mga tao para sabihin nila na sila ang isa sa pinakamainam at pinakamahusay na nilalang ng Diyos. A'udhu billah. Next slide po, siya. Sabi natin at ang iba pa sa kanila ay nag-a-upload ng video na sila ay kumakain ng masarap na pagkain sa restaurant, umiinom ng mamahaling inumin sa bar, dumadayo sa malayo at sikat na pasyalan, kanilang ipinakikita sa kanilang social media na sila ay masaya, na sila ay malaya, na may kakayahan silang gawin ang anumang kanilang gustuhin. Next slide po. Ngunit sa likod ng lahat ng mga posting na sila ay masasaya, na sila ay proud, kuno sa kanilang na-achieve, at proud, kuno sa lugar na kanilang napuntahan, ngunit ang kanilang mga puso at kaluluwa ay punong-puno ng kalungkutan. Sa pakiramdam nila ay may malaking espasyo na kulang at mabigat ang nararamdaman nilang kalungkutan. Next slide po. Sabi natin, hindi ang lahat ng ating nakikita sa telebisyon, napapanood natin sa internet, napapanood natin sa YouTube, at nakikita natin sa anumang social media ay tunay ngang totoo at tunay. Ang karamihan sa kanila, o sasabihin natin na marami sa kanila, ay hindi totoo.
Ang katotohanan, ang tunay, sila ay balot ng kalungkutan, balot ng takot, at balot ng pag-aalala. Next slide po, sir. Sabi natin, hindi lahat ng nakikita nating sikat sa takilya o tumatabo sa social media ay tunay ngang napakasaya. O tunay ngang sila ay kontento sa kanilang personal na buhay. Marami sa mga influencer, sikat na simbolo sa pelikula o maging sabihin natin sa internet ay nagpapakamatay. Noong 2024, sinabi natin na mayroong 720,000 na katao ang nagpakamatay. At ayon sa ahensya ng World Health Organization na taon-taon ay tumataas ang bilang nito at pabata ng pabata ang kumikitil ng kanilang sariling buhay. Next slide po. Ang isa sa halimbawa natin sa hapong ito ay si Robin Williams. Si Robin McLaurin Williams ay isang Amerikanong aktor na isinilang sa Chicago, Illinois. Gumanap siya bilang karakter ng Popeye, the Sailor Man. At ang isa sa nagpasikat sa kanya ay ang pagganap niya bilang Peter Pan sa pelikulang The Hook. Ginamit din ang kanyang boses o tinig sa pelikulang cartoon, The Movie, na pinamagatang Aladdin bilang The Genie. Alam natin ang umawit ng theme song na ito ay walang iba kundi si Miss Lea Salonga na The Whole New World. Next slide po. Ginawaran siya o pinagkalooban siya ng Hollywood sa kanyang pagganap bilang Best Supporting Actor at iba pa. Tinanghal po si Robin Williams bilang isa sa pinakamahusay na komedyante o komedyan sa industriya ng pelikula sa Amerika at ganun din sa Europa. At naging tanyag din siya at sikat at kilala maging sa Asia. Next slide po, siya ka na. Ay nga sa ulat na siya ay nagkamal o nakaipon, kumita ng kayamanan sa pagiging artista niya na higit kumulang na $50 million. Ngunit sa lahat ng nabanggit na parangal na nakuha at kayamanang naipon ay nagulat ang mundo na siya nang mabalitaan na si Robin Williams ay isa na nagbibigay ng saya, nagpapatawa sa mga tao bilang komedyan, ay nabalitaang nagpakamatay at kinitil ang kanyang buhay. Next slide po. Sa likod ng lahat na ating nabanggit sa pagkukunwari, sa pagbabalat kayo, sa pagpapakitang tao, pagyayabang, pagtatago sa hindi totoong larawan, ay may isang nakakaalam nito at ito ay hindi lingid at hindi nyo kayang magtago sa kanya. Sabi natin, maging sino ka man, maging ano ka man, magmaskara ka man ng patong-patong na ikay kunyari ay masaya at makapalman ang makeup ng iyong pagmumuka, ito ay hindi tago. Ito ay hindi lingid sa kanya. Ito ay walang iba, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala ang walang kapintasan, ang katastasan. Sinabi natin noon, nung nakaraang linggo, dahil si Allah lamang ang tunay na nakababatid at nakakaalam ng ating mga saloobin. At alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaibuturan ng puso ng isang tao dahil siya ang al-alim. Next slide po, siya ka na. Pakibasa po. Allah Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim. Yeah. Sinabi niya lang katasasan, Bismillahirrahmanirrahim, katakutan si Allah, dapat yung malaman na si Allah ang lahat ng bagay ay kanyang alam. Tandaan po natin, nangumiti ka man, magpanggap ka mang masaya, magsalita ka man o magsabi sa iyong kakilala o kausap, na okay lang ako, kere pa. Tandaan nyo, batid ni Allah, kung anuman ang nasa kaibuturan ng iyong puso, wala kang pwedeng ikubli, wala kang pwedeng itago kay Allah dahil siya ang al-alim, ang nakababatid, nakaalam ng lahat. Next slide po, siya ka na. Sa hapon namang ito, ang atin namang papaksain ay ang patungkol pa rin
sa kanyang magandang pangalan na As-Sami', Al-Basir, Ar-Raqib. Kabilang ito sa mga pangalan ni Allah na ayon nga sa mga scholar na may kinalaman sa bawat isa. Talakayin natin ang mga ito at ipaliwanag biidnillah isa-isa. Next slide po siya ka na. Sabi natin noong nakaraang dekada ay nagulantang, na-shock ang buong mundo dahil natuklasan natin, nalaman natin, nabatid natin dahil sa pag-amin ng Estados Unidos, United States, na ang isa sa kanilang ahensya, ang tinatawag na National Security Agency o yung NSA at ang Central Intelligence Agency o CIA ay nagsabi na ayon sa kanilang pahayag na anumang apps, application, anumang gadget, laptop man yan, cellphone man yan, o tablet man yan, na ating gamitin, lahat po ng ating email, lahat ng ating tawag, lahat ng ating chat, lahat ng ating video call ay nakatala at nakarecord sa kanilang sistema. Subhanallah. Next slide po. Imagine niyo na lamang ang mga sekretong usapan, ang mga sekretong chatting, ang mga sekretong video call nyo na nakatala, nakarecord sa kanilang sistema o system. Paano na lang halimbawa kung nakikipag-video call ka tapos wala kang hijab? Paano na lang ang mga magsing-irog, magkarelasyon, magjowa halimbawa, ay gumagawa ng malaswa habang sila'y nagbi-video call o yung tinatawag sa sikat na katawagan bilang SOP. Ang mga ito pala ay nakatala o nakarecord sa kanilang sistema o system. Astaghfirullah. Next slide po, Stat. Kaya magugulat na lamang, magugulantang ang lahat na ang kanilang confidential, sikreto, at tinatakbo-tago ay minsan makikita sa ibang mga website na nahack ang mga larawan niyang walang damit, nahack ang mga usapan nilang sikreto tulad ng Hello Garci, ang mga lambigan nyo sa video call at iba-iba pang mga pinaggagawa natin sa ating online na chatting at video call. Subhanallah. Nakakatakot. Next slide po siya. Ngayon sa ating kapanahunan, ang mga tao ay nagkakabit ng CCTV sa kanilang tahanan upang mabantayan ang kanilang mga ari-arian. Naglalagay sila ng camera sa kanilang gate, sa kanilang loob ng tahanan, baging sa loob ng kanilang kwarto. Next slide po. Ganon din ang pamahalaan o lokal na pamahalaan. Ang gobyerno, national man o local government ay nagpatupad ng kautusan na sila ay magkakabit o nagkabit ng CCTV sa mga daanan. Ganon din sa highway, national road, municipal road, barangay road, maging sa iskinita upang mabantayan ang mga taong lumalabag sa batas trapiko. Diyan sa Saudi Arabia, alam ko kilala ito bilang katawagang Sahir camera. Next slide po, Sheikh. At batid din natin at natutunan natin na dahil dito ay bumaba ang datos ng aksidente sa kalsada. Ay nga sa datos noong taong 2019, andyan pa kami ng ustad, no? Ay mayroong 32,910 na namatay sa road traffic accident sa buong Kingdom of Saudi Arabia. At malaki ang ibinaba nito noong taong 2020 na umabot na lamang sa 25,561 at batid natin lalo ngayon na pataas ang paglalapat ng multa ay mas lalong mababa ang datos ng RTA o yung road traffic accident. Next slide po, Asya ka na. Sabi natin, bakit ito nangyari? Bakit bumaba bigla ang datos? No? Big time siyang bumaba. Dahil ayaw ng mga tao na magbayad sila ng multa. Ayaw nilang mabawasan ang kanilang kita. Ayaw nilang magalaw ang kanilang kayamanan. No? Dahil sa pagtawid nila sa kalsada, habang pula ang ilaw trapiko, ay mahuhuli sila at makikita sa kamera. Dahil batid nila na may mga kamera lang nakakabit at nakabantay para sila ay kunan at ma-record ang numero ng plaka na kanilang sasakyan.
Next slide po siya. Yan. Maging sa ahensya ng trabaho, sa pabrika, sa opisina, o maging sa supermarket, ay nagkakabit din ang mga mamamayan ng CCTV camera para bantayan ang kanilang mga empleyado at mga mamimili para matuklasan nila kung sino sa kanila ang nagtatrabaho ng maayos at sino ang pumapasok at lumalabas sa tamang oras. Next slide po. Kaya sabi ng mga mufassirun, bakit ang mga tao ay handang magbago? Bakit ang tao ay handang umiwas sa maling gawain kung alam nila, kung batid nila, na merong kamerang nakabantay sa kanila? Nakita sila sa bawat galaw ng kanilang muka, sa bawat kilos ng kanilang mga katawan. Bakit sila takot sa CCTV o CCTV camera o sa anumang mga nakamatsyag sa kanila? Next slide po siya. Pakibasa po. Pamute po kayo siya. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sinabi niya lang ang katasasan at magtaguyod anya tayo ng mga pagdarasal o sala at magbigay tayo ng zaka at huwag pagdamutan ang inyong mga sarili sa paggawa ng kabutihan. Dahil matatagpuan nyo ito, yung inyong mga gawain nyo, kay Allah, katunayan na si Allah ang nakababatid, ang nakakakita ng lahat. Matagpuan natin sa Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, verse 110. Next slide po siya. Sabi natin sa gabi, habang ang bawat isa sa inyo ay nalulungkot, habang ang bawat isa sa inyo ay umiiyak dahil sa miss na miss nila yung kanilang pamilya. Tandaan nyo, merong isang nakakakita sa inyo. Merong isang nakaririnig sa inyo. Ilakas nyo man o mahina ang inyong pag-iyak. Isa na nakababatid ng nilalaman ng inyong saloobin, walang iba kundi si Allah, dahil siya ang As-Sami, Al-Basir, Ar-Raqib. Next slide po siya. Sabi natin, ang karamihan sa atin o ang iba sa inyo, dahil kami nakauwi na, no? Kami na Sister Ima nakauwi na. Sabi natin, kayo, maaring 2 taon, 3 taon, nahiwalay kayo sa inyong pamilya, sa mga mahal nyo sa buhay. Ngunit, alam ba ninyo na si Yusuf alayhi salam ay napahiwalay din sa kanyang pamilya na higit kumulang na 50 taon? Wala pang Viber, walang cellphone, walang video call, walang SMS message. No? 50 taon ayon sa mufassirun. Bata pa siya nang mahiwalay sa kanyang magulang. At sila muli ay nagkita at nagkasama, no, nang siya ay may edad na. Ngunit batid niya na si Allah ay parati ang nakamasid at nakasubaybay sa kanya. Kung tayo ay magtitiwala kay Allah tulad ni Sayyidina Yusuf alayhi salam, na ang ating mga mahal sa buhay ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Allah at tayo'y magdua at manawagan sa Kanya, hindi para tayo'y tamaan ng stress at depress na tulad ng inaabot ng karamihan sa atin na ang resulta, ang karamihan sa kanila ay nagpapatiwakal. Next slide po siya. Pakibasa po, Chef. Allah Ta'ala, Inna Allah kana alaykum raqiba. Dahil sinabi ni Allah ang kataasasan, Jazakallahu khaira, katunayan na si Allah sa inyo ay parati ang nakasubaybay. Inshallah next week tatalakayin natin ang kahulugan ng raqiba, no? Ito matagpuan natin sa Kabanata An-Nisa, chapter 4, verse 1, no? Marami po sa mga tao ang nagpapalagay tuloy na dahil daw si Allah subhanahu ta'ala ay nakasubaybay, kaya ang inaakala ng karamihan sa kanila, lalo ang mga walang paniniwala, na si Allah daw ay kasama ng kanyang mga nilikha. Next slide po siya. Yan. Kaya ang tanong nila, ang sabi nila, sumasa atin ba si Allah? Literal bang kapiling ng mga tao si Allah? Kaya sabi natin, at nabanggit natin sa admin,
na ito ang kahalagahan na pag-aralan ng bawat isa ang akida at pagkilala lalo sa unang haligi nito ang pagkilala kay Allah. Dahil dito maraming natitisod kahit yung mga taong nagsasabing na sila'y Muslim na, lalo ang mga Mu'tazila, no? At Jabariyun, ang mga Sufi, wayadu billah, ay nag-aakala na si Allah daw ay sumasa atin ng literal. Next slide po siya. Ayon sa mga fuqaha, umaalam sa pambabatas sa Islam, no? Walaysa ma'ana qawnuhu ma'ana innahu muqtalit bil khalaq bahwa ma'a fi ibadatihi bi ilmihi o kamakal al ulama. Sabi ng mga scholar, sa pagsasabi na si Allah ay sumasa atin, kasi yun naman ang binanggit ni Allah sa aya, no? Inna Allaha ma'asabirin, no? Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Sa iba pang aya, no? Ang pagsasabi daw na si Allah ay sumasa atin ay hindi nangangahulugan anya ayon sa kanila na si Allah ay kahalubilo ng mga tao. Siya ay kahalubilo umano ng kanyang nilikha. Bagkus si Allah, siya ay pinapaniwalaan natin na nasa kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kaalaman bi ilmihi. Siya ay nakaluklok sa kanyang trono at walang ibang nakakubli, nakatago, lingid mula sa anuman na ating gawin at ito ay batid niya sa kanyang kaalaman. Next slide po, Sheikh. Sabi natin, marami sa mga tao ang nagsasabi na ang dakilang lumikha daw ay sumasa kanila. Marami pa sa kanila ang nag-aangkin na sumasanib daw ang Diyos sa kanilang katauhan. Gaano nga ba katotoo ang mga ito? At ano ang pananaw ng Islam at mga Muslim patungkol sa mga bagay na ito? Tamang bang sabihin na si Allah ay sumasa atin nang banggitin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kana alaykum raqiba, na si Allah ay parati ang nakasubaybay sa atin? Ibig sabihin, siya ay nakasunod sa atin, wayad billah. Next slide po siya. Paanong masasabi na si Allah ang pinakamalapit sa kanyang mga nilikha? Sabi natin ang Ahlul Sunnah wal Jama'ah, o mga samahan na nagtataguyod, no? Na ang batayan ay Quran at Sunnah, at kung saan di tayo tumataliwas dito, kaya tayo tinawag ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, la nufarriqu, at tayo hindi umiiba dito. Naniniwala tayo batay sa pahayag ni Allah sa Quran at mga sinabi ng huling sugo sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sunna o bahagdan, na tunay na si Allah ay malapit sa kanyang mga nilalang. At ang mga ito ay pinaniniwalaan ng mga Muslim katulad ng paniniwala ng mga sahaba o mga kapanalig radiyallahu anhum o ng mga tabi'in rahimahumullah o mga mag-aaral ng sahaba at tabi-tabi'un o mga mag-aaral ng tabi'in at ang mga salafatus salih o mga naunang mabubuti at relyosyong tao. Next slide po siya. Sabi pa ng mga pasirun, Wallahu subhana ma'ana la yakfa alayhi shay'un min amrina. At si Allah daw, ayon sa kanila, sa mga pasirun, ang walang kapintasan ay sumasa atin. Walang lingid, walang tago sa kanya na kahit nakatiting na bagay. Pakibasa po, Sheikh. Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Sinabi ni Allah ang katasasan, at siya ay sumasa inyo. Saan man tayo pumaroon, at si Allah ang lubos na nakakakita ng inyong mga pinaggagawa. Makita natin sa Kabanata Al-Hadid, chapter 57, verse 4. Na dito, pinaliwanag sa atin, no, na si Allah ay sumasa atin. Nakikita niya tayo, anuman ang ating ginagawa. Next slide po, siya ka na. At tulad ng paliwanag ng mga scholars ng Islam, parati ang nakasubaybay po sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang aking ginagawa. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong ginagawa. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanilang pinaggagawa. Ano man ang ating gawin, mabuti man o masama, ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon nga sa mga pukaha, o mga maalam sa pambatas sa Islam, ang ating mga ginawa, mabuti man o masama, ibabalita, ipapaalam ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin
At gagantimpalaan tayo sa bawat mabuting ating ginawa at parurusahan naman tayo o pananagutin sa mga bagay na masama na ating ginawa sa araw ng paghuhukom. Pakibasa po, Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu as-sirra wa akhfa, no? Na sinabi niya lang, at kung ilakas man ninyo, yung binanggit natin, no? Kung ilakas man ninyo ang inyong mga tinig, hinaan man ninyo, no? Halimbawa kayo nalulungkot sa gabi, no? Miss na miss niyo yung mga anak niyo dahil iniwanan niyo para magtrabaho at pagtaguyod sa kanila, no? Kayo nalulungkot, umiiyak kayo sa gabi, no? Tandaan niyo, ilakas niyo man ito, mahinhin man ang inyong pag-iyak o paghikbi, katunayan na alam ito ni Allah at ito ay hindi tago at nakukubli sa Kanya. Kaya ang payo sa bawat isa, no? Kaysa mag-emote kayo sa Facebook nyo, ihinga nyo na lang kay Allah. Magwudo, magsujud kayo, no? Doon kayo magbawas ng bigat ng sama ng loob nyo. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging iisang makapagbabago ng inyong sitwasyon. Ang maana, sabi ng mga scholar, la hawla wala quwwata illa billah. No, walang ibang tanging lakas dito sa universo, no, na masihigi sa lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo nga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung bagay na dapat matanto, matutunan ng bawat Muslim, no, ng bawat isa na nananampalataya sa Islam, na hindi ako, hindi kayo, hindi sila. Ang susi na para alisin ang bagay kung merong ano kayong kabigatan, walang iba na may hawak ng susi nito kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga natin, la hawla wala quwwata illa billah. Next slide po siya. Na, sabi natin, faqad qala akthar al-mufassirun wal-mufassirin wa inna al-marad huwa qurbatu subhanahu wa ta'ala ala al-abid bimalaikatihi wal-muwakkilin yuhafidhu al-a'mal al-ibad. ومن كان المرض بقربة تعالى فالسر والقربة بعلمه o kama قال العلماء. Sabi ng mga mufassirun na nagpapaliwanag sa paksayang ito na nagsasabi na ang kahulugan daw, al-ma'ana, ang kahulugan na si Allah ay malapit sa kanyang mga alipin sa pamagitan ito ng kanyang mga anghel na tinatawag nating kiraman katibin, ya'maluna ma taf'alun. Kung saan ang mga anghel, mararangal na manunulat na ito, batid niya kung ano man yung ating mga ginagawa. Nire-record nila ito, no? Na kung saan ang kanilang tungkulin ay itala, isulat, i-record ang gawa ng mga tao. At ayon din sa kanila, sa mga mufassirun, na ito ay nangangahulugan din na tayo ay malapit kay Allah dahil walang tago sa kanyang kaalaman. La yakfa alayhim shay'un fil ardi wala fis sama. Walang lingid, walang tago sa kanyang kaalaman, sa kalupaan man at kalangitan. Subhanallah, no? Yan ang dapat malaman ng bawat isa sa atin. Hindi ang pag-emote sa ating social media, no? Next slide po. Yeah. Ganun din sinabi ni Sheikh Al-Bara, Abdurrahman Al-Bara, rahimahullah, hada huwa madhab al-ahl sunnah wal jamaah yattabi'un al-ulu wallah ala khalqihi. Nasabi ni Sheikh Al-Bara, kahabagan nawa siya ni Allah, ito ang pananaw ng samahan ng mananampalataya ng Ahl Sunnah wa Jamaah kay Allah at ng kanyang huling sugo. Tayo po'y sumasaksi na si Allah ay nasa ibabaw ng lahat-lahat ng kanyang nilikha. Siya ay malapit o napakalapit sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Kaya hilingin natin ayon sa kanya kay Allah na nawa ay gabayan niya ang ating mga puso sa pag-unawa, no, at pagkilala sa kanyang katangian. Ya Rab, no? Next slide po siya kana. Ayan, pakibasa po, Ustaz na. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Ayan, sinabi niya lang, katastasan, o kayong mga naniniwala, huwag ninyong pangunahan si Allah at kanyang sugo.
at katakutan nyo si Allah, tunay na si Allah ang nakaririnig ng lahat. Kabanata Al-Hujurat, no? Chapter 49 verse 1. So mai-share lang natin yung isa sa mga sabab o nuzul, kadahilanan ng pagbaba na ito, if you don't mind, no? Ustad na, sabi natin, pangyayaring kasing ito, mayroong bagay na pag-uutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Khulafa ar-Rashidin, si Abu Bakr at Umar, na sila ay pumili ng pinuno sa mga Ansar para pamunuan ang isang deployment o yung isang, sabi natin, na jihad, no? Tapos sabi ni Abu Bakr, si Fulan ang kanyang napili. Sabi naman ni Omar, siya ay si Fulana ang kanyang napili. Wa fi akhirih. Sabi doon, nagtalo yung dalawa sa harapan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Abu Bakr Sadiq, ikaw lagi mo akong kinokontra, no? Subhanallah. Normal to kahit sa mga malalapit na magkakasama, no? Kapag tayo pinasukan ni Shaitan. So sabi ngayon, ng Propeta Muhammad SAW na sila tumigil hanggang bumaba si Jibril at binaba ang aya na ito, no? Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong pangunahan si Allah at ang kanyang sugo at katakutan niyo si Allah. Tunay na sila ay nakaririnig ng lahat. Sa bagay na ito, subhanallah, alam natin si Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ang isa sa mayroong pinakamatayog, mataas ang iman, no? Sabi daw na sa tuwing maglalakad si Abu Bakr As-Siddiq sa Madina ay parati ang marahan, mahinahon yung kanyang tinig dahil sa kanyang naranasan at kanyang natutunan at kanyang pakiramdam na sila'y pinagalitan ni Allah do sa aya sa pagbaba. Kaya siya, kung ang maglalakad sa Madina ayon sa mga mu'arrikin, no? Nagsabi ng kasaysayan na ito na siya nagsasalita ng mahina kapag kakausapin siya ng ibang mga sahaba, parang animoy bumubulong siya pag nagsasalita, no? Subhanallah, kita niyo ang iman nito ni Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, no? Subhanallah. Kaya sabi doon, dahil dito natutong disiplinahin ni Umar bin Khattab yung kanyang sarili, no? Tayo kailangan pa bang babaan ng aya para tayo tumino, para tayo bumait, no? Subhanallah. Dahil karamihan sa atin, no, ang ating mga kapatiran ay masyadong pasaway lalo sa kanilang social media. Kailangan pa ba tayong pagalitan ni Allah ng diretso at bagsakan tayo ng parusa para tayo bumait at tumuwid? Biyadabillah. Sa bersikulong ito, pinapaalam sa atin ni Allah, tandaan nyo, no? Alamin nyo sa inyong sarili na si Allah ang nakaririnig ng lahat ng lahat, no? Ang ating pagsusumamo, ang ating mga dua, no, ating mga bigat ng ating kalooban, ating mga dinadala, maging ating kalungkutan, ibulong man natin o ilakas, ito ay dinig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang dapat lapitan, pagsumamuhan, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang tanging nakaririnig ng lahat. Next slide po siya. Dahil tuloy dito, sabi natin na hindi lang tayo maging ang mga naunang kaum, lalo sa panahon ni Imam Malik, rahimahullah, no? Dahil sa pagbaba ng bersikulong ito, narinig nila at natutunan nila kay Imam. Ngayon, maraming tao tuloy nagtatanong. Sabi nila kung naririnig ba tayo ni Allah, no? Yadubillah. Tuloy, ang sabi nila, si Allah ba may tenga? Bakit natin nabanggit ang bagay na ito, Syakandaan? Dahil ito ay mga bagay na dapat matutunan ng isa sa atin, lalo ang mga mangangaral sa Islam, na dapat nating matutunan sa ating mga sarili kung saan tayo titigil, no? Kung saan tayo dapat mag-full stop sa bagay na pagpapakilala kay Allah at pagpapaliwanag patungkol sa kanyang mga katangian at kadakilaan. Kaya tanong tuloy na marami, at ito ay tanong kay Imam Malik rahimahullah, sabi niya, si Allah ba may tenga? Dahil si Allah nakaririnig. Si Allah ba may tenga? No? Well, hal tabata lillahi subhanahu wa ta'ala bisipatihi al-udun? Meron ba siyang tenga? No? Ito yung mga likot ng isip na gawa-gawa, no? Dahil nagko-crawl si Iblis sa ating mga pandinig at nagko-crawl siya sa ating mga puso. Binubulangan tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng syubuhat
o paglito, no? Next slide po siya ka na. Sabi ng mga scholar, sa bagay nito, awalan, no? Al-qa'idatun ahli sunnah wa jama'a fil ithbat sifatihi ar-rabb annahum yathbituna lillahi ta'ala ma athbatahu bi nafsihi o li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghair al-tahrib wala ta'til wala taqayyif wala tamthil o kamakan. Sabi ng mga scholar, una, dapat nating matutunan, paalala natin to sa sarili at ganoon din sa mga mangangaral at nagpapalaganap ng Islam, no? Ganoon din tayo kung magbabahagi tayo ng kaalaman na ito, no? Una, ayon sa mga mufassiron, pamantayan po natin ng mga Ahl Sunnah wa Jama'a. Ahl Sunnah wa Jama'a tayo, ng Ahl Sunnah wa Jama'a, baka hindi pa alam ng karamihan, ang ahlo ay grupo, samahan, no? Sabi natin, na nagkakasundo sa pagtaguyod ng sunnah o bahagdan ni Propeta Muhammad SAW, at wal jama'a, hindi tayo nagkakaiba o nagtatalo patungkol dito. Tayo ay nagkakasundo. Kinukumpirma natin ang bagay na katangian ni Allah na para lamang kay Allah kung ano man ang kanyang binigyang diin sa kanyang sarili sa Quran at pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang wala tayong pagbabago, wala tayong pagsira, no? At wala tayong paghahambing sa katangian na to ni Allah. Maliban lamang kung si Allah mismo ang nagsabi at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagkumpirma nito sa atin. Kaya yung patungkol sa bagay na sabihin na si Allah ba ay may tenga dahil siya nakakarinig ang bagay na ito. Next slide po siya ka na. Ayan. Sabi doon, wahasil dalik, Waalaikumsalam. Wa inna sifatullah ta'ala tawqifiyah la majal lil aqal fiha, no? Ito ang tatandaan ng bawat isa sa ating paalala to, no? Sabi ng mga scholar bilang konklusyon, no? Sa bagay na ito, dapat natin tandaan, lalo yung mga kasama ko ng mga duat, no? Katangian ni Allah, kataas-taasan ay tawqifiyah. Ibig sabihin ito'y nakatigil siya. Kumbaga sabi nga ng ating mga naunang guro, hafizakumullah, na ito'y parang nakadrill sa pader, no? Nakapako. Hindi mo siya magalaw kasi nakafix siya. Permanente at walang espasyo dito na gamitan siya ng lohika. Kasi tayo nakabasa sa qala Allah wa qala Rasul. Sino yung nakasubaybay sa ating mula sa simula ng ating talakayan? Sabi natin ito ay tawqifiyah. No? Ito ay permanente, walang pagbabago, dagdag bawas, wala. No? Hindi pwedeng gamitan to ng lohika. Kaya hindi natin kinukumpirma si Allah ang kataas-taasan mula sa kanyang mga katangian maliban na lamang muli kung ito'y kinumpirma ng Quran at Sunnah. Sabi nga ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hindi natin inilalarawan si Allah maliban kung ano ang inilarawan niya sa kanyang sarili at paglalarawan sa kanya ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. At hindi tayo lalagpas sa Quran at ahadith ayon kay Imam Ahmad rahimahullah. Next slide po siya. Ayan. Kaya dahil dito, sabi ng mufassirun, ng paksaing ito, no? Wahada aksifatul udun la tattabir illa bil khabar bil Quran wa sunnah o kamakal, no? Pakalulama payujib an tawqif nahna bihadihil asya o kamakal. Sabi ng mga scholar, patungkol sa mga bagay na katanungan na ito ng mga awam, ng mga tao, kung si Allah ba ay may tenga, siya nakakarinig, hindi natin ito pwedeng ikumpirma maliban kung ito'y may katibayan. Kaya obligado sa atin na tumigil dito. Hindi maaring ikumpirma nating mga Muslim kasi ang mga bago sa atin, tulad ng sabi ni Sister Ima, no, may mga bago sa atin. Kasi nasanay tayo doon sa maling kaisipan, maling katuruan na ang Diyos ay inlarawan, inanyuan, no? Tulad na limbawa, sabi natin yung anyo nila na si Jesus Christ, no? May kilay, may tenga, may buhok, may ilong, no? Hindi natin ikukumpara si Allah sa ganitong bagay. Ito ay mali. Kung ang bagay nito ay mananatili sa atin, ito ay gawaing kufur. Kasi wala ng paniniwala, kahit sabihin nyo, nagsyahada kayo, la ilaha illallah. Kasi bakit? Tinanggihan nyo ang bagay na ibinaba ni Allah, ang Quran, at ang katulad nito, ang mga ahadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bagay nito hindi kinumpirma sa atin
ang obligado sa atin ay tumigil, no? Sabi nga ng mga kano, shut up, no? Kaf, sabi ng mga Arabo, tigil tayo, stop. Hindi natin ito dapat kumpirmahin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Sa ibang aya, wa huwas sami'ul alim, na siya nakaririnig ng lahat, siya nakakarinig at nakakakita, no? Kung paano man to, sasabihin natin, walam yakul lahu kufuwan ahad sa mga bago, no? Para hindi mahirapan. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir. Si Allah ay walang katulad, no? Sabi natin, wala siyang katulad ng anumang bagay. Kaya kung si Allah ay nakaririnig siya. No, kung sabihin may tenga, sabihin natin, wallahu alam, doon tigil tayo. Kasi walang sinabi si Allah na siya nakaririnig, siya may tenga, no? Kasi ang bagay na ito, kung ipipilit natin, mapaglalaroan tayo ni Shaitan, no? Sa bagay na ito. Next slide po siya na. Tulad ng binanggit sa atin ni Sheikh Al-Barak, rahimahullah, no? Wa amma ma lam yudal ala nafiyatu wala ala itbatihi. Ad-dalilu wujub min wujuh, no? Bilnas o kamakal. Sabi ni Sheikh Al-Barak, patungkol dito, hindi natin maaari itong itanggi, hindi rin natin pwede tanggapin sa anumang uri at paglalarawan nila. Katunayan na tayo ay obligado na tumigil, no? Shut up tayo, sakit tayo dapat, no? Ilias mut, ang sabi sa Arabic. Dapat shut up tayo, silente tayo dito. Hindi tayo dapat magbigay ng paglalarawan para lang kumbisihin yung nakikinig sa atin, lalo sa mga duat natin, no? Pag sinabi si Allah, nakarinig. Ngayon, kung may tenga o si Allah subhanahu wa ta'ala o paano man, sabihin natin, wallahu alam, ito ay hindi bagay na binanggit sa atin ni Allah, kaya tigil tayo pagdating sa bagay na ito. Inshallah, ayaw natin pagkahabain, baka mag-overtime na naman tayo, maraming mga tanong na maaring iparating sa atin o tanungin sa ngayon, inshallah, at mahaba pa ang ating lakbayin, biidnillahi ta'ala, tatalakay natin ang Ar-Raqib sa susunod na pagpapaliwanag biidnillahi wa ta'ala at kung paano tayo mabuhay, no? Sa pangalan ni Allah na Ar-Raqib, alhamdulillah. Ngayon, natutunan natin at narinig nyo ang patungkol sa As-Sami Al-Alim, no? Kaya sabi nga ni Propeta Muhammad SAW kay Abu Bakr as-Siddiq, nang sila ay nasa kuweba, la tahzan, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala, no? Malayo man kayo sa inyong mga mahal sa buhay, sila ay nasa pangangalaga ni Allah. Ano man ang bagay na mangyari at di mangyari, ito ay nakasulat at ayon sa bagay na tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Huwag niyong patayin yung sarili niyo sa stress o distress, no? Ibigay niyo to sa isang nangangalaga patungkol dito at inshallah bila kung buhayin pa tayo na itatalakay natin ang Ar-Raqib na isang bagay na biid nila makatulong sa atin sa pagkilala sa pangalan na ito, no? Back to you, Sheikh na. Bila alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Sa kalahukar Ustad, abla kung mayroon man pong gustong magtanong sa lahat ng mga taga-subaybay natin ay paki-assist na lang po inshallah. Sisters, kung may mga katanungan kayo, pwede niyong itaas yung kamay ninyo or kung gusto ninyo isulat ninyo sa chat box. Meron bang katanungan, mga sisters? Wala, siguro magtatanong, no? Parang walang magtatanong. Ito meron. Si Mary Grace. Nag-raise ng hand si Sister Mary Grace. Yeah. Mary Grace. Pwede mong i-unmute yung ayan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad Abla. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meron lang po something na medyo curious lang Sige po. about sa nabanggit niyo pong si Prophet Yusuf alayhi wasalam Opo. na Sige po. napalayo sa pamilya niya
which is dahil lang din naman po sa mga kapatid niya or betrayal or inggit. Opo. At alam naman po natin na madami po siyang mga pagsubok na dinaanan mula po sa Opo. pagkahulog sa kanya sa balon. Nais ko lang po Masya Allah. malaman, Ustad, kung may duwa ba siyang binabanggit para ma-overcome niya ang mga pagsubok na yon. Opo. Nabibigyan ko po kayo ng isa sa mga halimbawa. Which is yung Opo. betrayal naman po is very common ngayon, lalo na kasi malayo sa pamilya. Yun lang po. Opo, bibigyan ko po kayo ng isa sa mga mas matinding dinanas, no? Subhanallah, no? Sabi natin, ito ay binigay ni Propeta Muhammad SAW sa mga sahaba, no? Kasi marami tayong matututunan sa tafsir, sa totoo lang, sa pag-aaral, no? Tulad halimbawa ng Suratul Buruj, no? Sabi natin, ang mga Muslim o kamusliman noon ay pinagpapapatay sa Makkah dahil sila ay binitray ng sarili nilang kamag-anak at kadugo. Sa anong dahilan? No? Ano yung kadahilan na yun? Dahil sa la ilaha illallah. Nag-Muslim sila. Yun lang naman ang dahilan eh. Ganon din naman ang pagbomba sa Palestine eh. Bakit sila pinagpapatay? Kasi Muslim sila. Yan naman ang sabi ni Allah sa Quran. Walan tarda ankel Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. No, hindi malulugod at matutuwa sa itong mga Hudyo at Kristiyano maliban na lamang kung mag-Kristiyano ka o magpaka-Hudyo ka. Gayahin mo sila, mag-birthday ka rin, no? Makipiesta ka rin, no? Mag-Valentine's ka rin, no? Mag-Halloween ka rin, etc., makipasko, no? Doon sila matutuwa sa iyo. Kaya sabi ni Allah, walang tarda, hindi sila matutuwa. Ito ang dahilan. Sabi natin, nang pinagpapatay na yung mga Muslim sa Makkah, isa sa mga sahabi radiyallahu anhu ang lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, sino tong sahabi na to? Si Kabab. Siguro kilala to ng mga ustada natin, no? Sa Kabab, sabi doon, lumapit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kailan ba matitigil ito? Alam niyo yung pagpaparusa sa kanya. Pinakita ni Kabab yung kanyang likod. Ano nangyari kay Kabab? Sunog, no? Sabi doon, yung pasok ng kanyang likod sagad hanggang buto. No? Subhanallah. So ano ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Humawak ka ng sibat, humawak ka ng itak, patatayin niyo sila, no? O kaya maglagay ka ng bomba. Wala pa naman bomba nun sa katawan, no? Sabi natin, maglagay ka ng bomba sa bismillah, Allahu Akbar. Hindi po. Ano ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanila? Sinabihan sila ng kwento. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba na meron ng hari bago pa man kayo? Kinuwento yung The Boy and the King. Mashallah, no? Kasi bakit? Alam natin na merong tao, no? Ito yung bagay na matututunan natin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinapakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na meron pang mas malala na inabot sa kanila bago pa nila abutin yung bagay na iyon. Kung alam niyo yung kwento ng Suratul Buruj, di ba? Sabi natin, nilalagari yung tao mula ulo hanggang baba, mahati sa dalawa. Tapos ipapako sila sa puno ng datiles na putulin yung kanang kamay at putulin yung kaliwang paa. Imagine niyo kung paano siya ipapako doon. Subhanallah. Sobra. Tapos nagpahukay ng balon, nagsunog, 2 araw, sinigaan, tapos pinatalon yung ayaw bumalik, ayaw magmortado, ayaw magtaksil sa Islam, talong kayo. No? Ngayon sa atin, sabi natin, tulad ng bagay na inyong nararanasan, bakit natin hinambing si Yusuf alayhis salam? Sa mga eskola, para matutunan nyo na you're not alone. No? Hindi kayo nag-iisa. And you are not better than the other. May mas worse pa sa inyo. Ngayon sabi natin, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, meron din na si Yusuf na gano'n, may mas malala pa. Kasi bakit? Si Yusuf, alayhis salam, sabi natin, dahil si Allah ang Ar-Raqib. Si Allah ang As-Sami'ul Alim. Siya nakaririnig ng lahat, bawat iyak, bawat hinagpis ni Yusuf alayhis salam, ay naririnig ni Allah. At patuloy ang Ar-Raqib. No? Ang pagsubaybay sa kanya ni Allah. At inalagaan siya, tingnan nyo, no? Mashallah, tabarakallah. Si Yusuf, pinatira siya ni Allah sa bahay ni Aziz. Tapos nagustuhan siya ng kanyang madrasa o kanyang nanay-nanaya, no? Kaya mas pinili niya yung makulong. Pagkakulong, binalik siya ni Allah at inangat, dinala ulit sa palasyo bilang taga-interpret ng dream. Sabi natin, naging commissioner siya ng pagkain. Kumaga sa atin ng National Food Authority, no? Siya naging commissioner, no? Bakit? Sa bagay na kanyang pagtitiis, no? So ngayon, sabi ng Rasulullah SAW, meron pang mas bagay na mas malala sa dinanas na ito. Alam niyo kung sino 'yon? No? Kasi pag ginawa ko assignment, hindi na matutuklasan. Ito ay si Sayyidina Yunus alayhis salam. Kung meron tayong Sayyidina Yusuf, meron tayong Sayyidina Yunus. Kilala niyo Sayyidina Yunus, Sister Mary Grace? Po. Yes, Yes. po. Yung siguro may idea kayo nasa kung paano inabot niya, di ba? Yes. No? Dahil dun sa kanyang pagtalikod
sa tungkulin na inaatang sa kanya ni Allah, no, nang siya maglayag, yung kasama niya dun sa barko, alam nila na matuwid na tao ito si Yunus, isang propeta ni Allah, no? Dahil selfish sila, makasarili. Naniwala sila sa mga haka-haka. Ito, bunga to ng bagyo, gustong kumain ng dagat, kaya nag-toss coin sila. Itinapon ngayon si Yunus sa dagat. It is a betrayal? Yes, it is a betrayal. It is qadar ni Allah? Yes, qadar siya ni Allah. Tinapon ngayon si Yunus. Saan siya tinapon? Subhanallah, malahiganting alon ng dagat, tapos tinapon siya. Pagtapon sa kanya, kinain siya ng ano? Kinain siya Balyena. ng ano, sister? Balyena. Balyena. No? Subhanallah, no? Alam nyo ba, ayon sa tafsir, kung ano ang unang ginawa ni Yunus sa loob ng tiyan ng balyena? Alam nyo kung ano? May idea ka, sister? Yung dua. Yung dua. Yung Bago dua pa yung sa dua, Quran. anong ginawa niya? Nang pagpasok niya doon sa loob, anong paglunok sa kanya, anong ginawa? Maluwag doon, nag-iisa ka, di ba? Ang sabi sa tafsir, na siya'y nagsala ng 2 rakaat sa loob ng tiyan ng balyena, subhanallah. No? Tapos nagdua siya ng dua. Ito ang kanyang ginawa. Meron pa bang mas worst sa sitwasyon ni Sayyidina Yunus alayhi salam? Ang sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 dulumat, dilim ang inabot, no, ni Yunus alayhi salam doon sa tiyan. Kung ano tong 3 na to, assignment natin, no? Kung sino makasagot, ibigay nyo kay Abla Iman, no? 3 yung inabot niyang dilim doon sa ilalim ng dagat, no? 3 yun. Yan nyo yun, no? Yung sitwasyon niya yung ganun, na wala siyang mapuntahan doon lang. Pero dahil sa at-tabit, no, ibaga nakabaon, naka-footprint yung iman niya sa pagkatao niya, sa kanyang puso at dila, nagdua siya, no, la ilaha illa anta subhanaka wa inni kuntu minadh-dhalimin. Paulit-ulit. Nang dahil sa bagay na yun, inalabas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatanong ka sa akin ng dua, yan ang dua. Na ipapayo ko sa iyo dahil ito ang bagay na mag-aalis sa iyo sa pinaka-worst na situation mo na ipinayo din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. May mas worse ba sa inabot nyo? Ngayon, alhamdulillah, nandiyan kayo, nakakakain kayo, nakakatulog kayo. Kulang nga sa tulog, pagod, yes. Pero mas worse bang inabot nyo sa mga sahaba? Hindi. Meron pang mas worse ang inabot sa mga sahaba, ang Suratul Buruj. Meron pang mas malala, sabi natin si Sayyidina Yusuf alayhi salam, na maraming halimbawa na binigay sa atin ang Quran at kumuha tayo ng aral dito. Jazakallahu khairan. Sister Iman? Jazakallah khair, Ustaz. May question tayo from Fatima Yabo. I think ito sa Pilipinas din to. Sister Fatima, pwede niyong i-unmute yung ano? Pwedeng, Fatima Yabo. Mama ba ito ni Abla Jamila? Opo, Abla Iman. Yeah, yes. Hindi yata niya unmute yung kanyang microphone. Baka po, kasi ako din kanina nahihirapan ako mag-unmute. Oh. Ayan. Sister Fatima? O hindi. Hindi yata makuha yung... Oo nga po. Anyway, ipapatanong na lang natin sa... okay. Baka napindot lang daw sabi ni Abla Jamila. Anyway, any other questions, mga sisters? May mga katanungan pa ba? Meron Ako po daw sa hindi Abla. makapag-raise ng hands. Gusto raw mag-raise ng hands. Si May Masilang, Bombay. Hindi po raw siya makapag-raise ng hand. Sige, unmute na lang, Sister May. Assalamualaikum, Unmute na lang. Abla Ustad. Opo. Waalaikumsalam. Salamat. Tala, Sister Iman, Tatanong last ko po question natin sa- to nila. Ha? Naku-curious lang po ako kasi po dito sa pamamahay ng aking amo ay meron silang mga pamangkin at nakikita nila akong nag-aaral dito ng online katulad nito.
nabanggit po nila sa akin na merong isa pang klase ng Muslima, ewan ko. Tinatawag nila itong Shia. Ano po ba yun, Ustad? Anong pagkakaiba ng Shia sa Muslim na talagang sumusunod sa... May pagkakaiba daw po kasi yung pagpipray ng mga yon sa pagpipray nila. Okay? Alhamdulillah. No? Si Sister Bay nagtatanong bago o luma o medyo bago? Mr. May. Bago lang po ako. Bago lang Yes, yan. opo. Yan ang una ang nasihatu, no? Liakik ang ating payo bilang kapatid sa inyo ay patuloy tayong mag-aral, no? Bilang bago sa Islam at dati kang Kristiyano na Sister May? Opo. Ayan. Halimbawa sa atin sa Pilipinas, no? Kristiyana ka dati. So sabi natin parang hindi ba natin naisip bakit merong Romano Katoliko, may Protestante, may Iglesia ni Cristo, merong ako nga, merong El Shaddai, no? At kung ano-ano pa. So sabi pero lahat sila they are claiming to be the true Christian. No, lahat sila nag-aangkin na nasa kanila ang gabay, nasa kanila ang susi, papasok ng langit. Pero sino ba sa kanila yung totoo, no? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito lang ang maaring sagot ko sa iyo, no? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang al-Qawm al-Ghab, no, yung mga naunang nasyon ay nahati ng 71 sekta. Ang tinutukoy dito ang Hudyo. Pagkatapos nahati ang mga sangkakristyanuhan ng 72 sekta. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang umma na ito yung mga nag-aangking Muslim, ay mahahati sa 73 sect. Lahat sila ay sa impyerno maliban sa isa, no? Kaya marami kasing nag-aangkin. Halimbawa, sabihin natin na sa dati mong pananampalataya, nag-aangkin sila na sila ay Kristiyano, no? Sabi nga natin, nabasag na yung kalembang sa kakakalembang pero sige pa rin ang inom at di nagsisimba. Pero they are claiming to be, they are Christian Catholic, no? Nakita nyo. Sa atin, dito sa reliyon na ating niliyakap, which is ito naman talaga ang pananampalataya na tanggap kay Allah at ito ang reliyon na binigay mula sa unang propeta at hanggang huli. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Ang reliyon sa Diyos, ang reliyon para kay Allah ay ang Islam. Walang sinabing Iglesia ni Cristo, Judaismo, Kristyanismo, maliban sa Islam. No? Na kung saan sabi natin, merong mga tao na ayon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na darating sa ating kapanahunan, mag-aangkin na Muslim kami. No? Ngayon, paano natin masasabi na siya nga ay Muslim? Sabi natin, una pa lang sa kahulugan ng Islam, mahuwal Islam, no, sa yung taarif pa lang, kapaliwanagan pa lang ng Islam, doon mo malalaman kung ang Muslim man to, Muslim talaga. Sabi ni Propeta Muhammad sa pagpaliwanag dito, at ito'y binigyan sa atin o nilinaw sa atin ng mga scholar ng Islam. Mahu al-Islam, al-Islam, al-taslim lillahi bitawhid, inqiyad lahu bita'a, wa bari'un minal shirk, wa ahli. No? Sabi ng mga pukha, bilang pagbibigay ng summary sa kahulugan nito ng Islam, ang Islam daw, no, ay pagsunod o pagsuko kay Allah, taslim lillahi bita'a, sa kanyang kaisahan sa pagsamba, no? Wa bari'un minash shirk wa ahli. At ito ay paglayo sa mga bagay na pagtatambal sa pagsamba sa kanya. Maaring ito mabigat to sa iyo, no? Maaring parang belikoy siya kung uyain. Pero ay, sabi nga natin, nasihatul akik, yung payo natin bilang kapatid, magtuloy ka sa pag-aaral dahil ang bagay na ito ay matututunan mo sa continuous na pag-aaral mo. Ang binigay kong halimbawa para madaling maunawaan, maraming Kristiyano, nag-aangking Kristiyano, pero iba-iba sila ng sekta. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dito sa mga nag-aangking Muslim, marami mag-aangkin dito, pero paano mo sila makilatis kung sino sila? Dahil sila yung nagtataguyod mismo ng katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin wa mahdinin wa ba'd." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil lahat nga sila ay huhulog sa apoy at isa lamang ang makakapasok dito, ito yung mga grupo ng mga tao na nagtataguyod, no, nasabi natin ng Quran at Sunnah, at hindi tayo nagkakaiba dito, no? Ito ang ating tinatawag natin na hak, yung totoong grupo na alhamdulillah, at masasabi ko na andito ka sa right track, no? Huwag kang aalis. Tunay na maraming sekta talaga na lalabas. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 73. Wala ngayon nandito ka, huwag ka nang lalabas, no? Alhamdulillah, parang sabi nga ni Imam Ahmad rahimahullah, ang paraan ng kaligtasan sa panahon ni Nuh, yung pagsakay sa arko, no? Yung hindi sumakay sa arko nalunod. Sabi ni Imam Ahmad rahimahullah na ang kaligtasan naman sa ating kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang sunnah o yung kanyang bahagdan, yung iniwan niyang kaparaanan. Kaya manatili ka dito at doon mo
matatagpo insyaallah ang kaligtasan. Kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na alaykum sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa aya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Katunayan na sa inyong sugo ang mabuting halimbawa. Kaya kumapit tayo dito, no? At alhamdulillah, sabi nga natin, kung pag-aaralan mo ang fiqh al-ibadah tulad ng tahara, sala, susuri mo mismo sa sarili mo kung taong bang to talagang Muslim o hindi. Kasi sa paraan pa lang ng wudu, sa paraan pa lang ng pagsasala, doon mo makikita, no? At ayaw natin pagkalawakan ng paksahan ito dahil hindi ikhtilaf o firqa ang ating paksahin. Ang paksahin natin ay Asmaul Husna. Jazakallahu khaira, Mr. Reman. Alhamdulillah. Sa kalakirya. Merong isang pa si Mylene. Sister Mylene? MashaAllah. Welcome back, Mr. Mylene. Sister May, kung meron ka pang tanong, ipakidrop mo lang kay Sister Iman at inshallah sagutin natin through offline. Excuse me, additional lang. Sister May, kung bago ka lamang, mag-attend ka lang palagi ng klase ko sa every Friday, inshallah. Wala na, Sister Opo, Maylene? Wala nag-a-attend, na? Okay. nag-a-attend po ako palagi. Alhamdulillah. Kamukha ng sinabi ni Ustads na hindi makukuha sa isang upuan lang ang kaalaman tungkol sa Islam. So, it takes time. So, maging matatag ka lang sa pag-attend ng klase. Inshallah. Yes, Sister Mylene. Wala daw siyang Salamat mic? po. Yes, ma'am. Okay. Welcome. Carol, Sister Carol. Assalamualaikum. Salamat, Bago lang salamat. po ako dito sa schooling, halos wala pang 1 week. Magtatanong lang ako kasi ako talaga dati pang gustong balik Islam. Tapos ang fear ko lang po kasi hindi ako ganong marunong magkabisa ng mga pagsasala. Hindi po ba makaka-apekto yun sa pagka-Muslim ko? Kung sakasakali. Ayan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si Sister Carol Mariano yung nagtanong, no? Marami po tayong pinagdaanan bago ang isa ay tunay ngang natuto, no? Dahil sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, al-ilmu illa bita'allum, no? Ang kaalaman ay maliban sa ito'y pag-aralan. We need to exert effort and time. Sometimes kailangan mo gumastos para matuto. Tulad to, halimbawa, maglo-load ka, no? Alhamdulillah, no? Alhamdulillah Opo. sa mga biyaya ni Allah. Alhamdulillah. So, sa simula, sabi natin, hindi agad tayo sinilang na ang halimbawa yung ating anak pinanganak, meron na agad na dalang diploma, no? Halimbawa sa Mapua University, Ateneo University, o kaya hindi po, no? Harvard, wala. Ito yung nagsimula pa unti-unti. Tulad no, halimbawa, tinuruan natin ng pananalita, no? Can you say mama? Can you say papa? No? Tapos nga, unti-unti. Hanggang sa matuto sila. Bago tayo, hirap kang magmemorya. Kasi halimbawa, lalo ngayon, kung halimbawa, tigulang na tayo, aging na tayo, normal yun. Na umihina yung ating pagkakabisa. Ano, itinuro sa atin ng mga mufassir dito, kumuha ka ng, tulad ng sa amin noon, ang training namin sa mga bago, nilalagay namin to doon sa dingding kung saan sila usually laging nagsasala. Doon dinidikit, no? Para pag nagsala sila, binabasa muna nila habang hindi pa kabisado. At for sure, alhamdulillah, kung tayo seryoso, no? Paulit Alhamdulillah. at paulit at paulit natin, matatandaan mo rin siya. Ano ang binigay ng halimbawa dito ng mga tabiin? Yung hampas ng tubig sa bato. Diba? Yung bato kahit siya solid, sa tagal at tagal ng paghampas ng alon doon, nauuka yung bato, nagigiba. No? Ito yung paraan ng kaalaman. Pag paulit-ulit mo siya, paulit-ulit na ginagawa, tumatanim to sa ating kaisipan at puso. So ganoon ang gawin mo. Kumuha ka halimbawa kung ayaw mo magsabit o magdikit ng ganon, pwede mo siyang hawakan sa iyong kamay. Kasi sa paksain ng Ramadan, sa paksain ng Salatul Tarawih, di ba, may mga tanong sa mga ulama na kung pwede daw o jais ba yung pwede ba na hawakan yung Quran habang tayo nagbabasa ng sura sa Salatul Tarawih. Sabi na jais, pwede. Pwede mo siyang gawin. Sulat sa papel, basahin, no? Na Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganun, alhamdulillah. Ganun po yung ginagawa ko pag ako po ngayon Ipagpatuloy lang. nagsasala. Opo, ipagpatuloy lang. Pagpatuloy. Hanggang sa masanay mo na siya, hanggang sa hindi mo na kailangan yung papel na hawak mo,
alhamdulillah, naway tulungan ka ni Allah at pag-aani sa'yo. Una, ang payo natin Alhamdulillah. bilang kapatid, maging seryoso ka dun sa bagay na ginagawa, mag-intensyon ka, no? Seryoso po ako ng kasi kaintindihan. matagal na po akong gustong magano, pero yung dati ko po kasing amo, kahit sinasabi ko, hindi niya po siniseryoso yung sinasabi ko sa kanya na tulungan niya ako para magpalit. Pananagutan niya yan kay Allah. Pananagutan niya yan. Pananagutan niya yan kay Allah, no? Pero yung ngayon pong amo ko, nung sinabi ko po, kasi 1 buwan pa lang ako rito, sinabi ko po dito, kasi nandito po ako ngayon sa Jeddah, sa Tabuk po ako, doon sa amo kong lalaki. Dumalaw lang kami rito sa Jeddah. Nung sinabi ko sa amo kong babae, antimano nung ulang oras lang tumawag na siya kay doon sa dapat niyang tawagan para maging ano ko. Dahil nakita niya doon na talagang interesado ako at nasa puso ko ang pagka-Muslim. Alhamdulillah. Buti, di kayo nag-abot ni Sister Iman sa Jeddah. Alhamdulillah. So, inshallah, dito na lamang muna, no? At Okay. tayo kaya kay Sheikh Adnan, no? At alam natin, Lampas na tayo minute sa work oras. si Sheikh Adnan, no? Kakaya sa kanyang ano ba? Isobo Okay. natin siya sa kanyang hanap buhay. Yung mga question, barakallah. yung may mga katanungan pa, pwede niyong i-forward na lang sa GC at try natin isasubmit natin kay Ustads, okay? Kasi wala na tayo sa oras, lampas-lampas na tayo sa oras. So i-forward niyo na lang yung mga questions ninyo sa GC natin at or i-forward ninyo sa akin at i-forward ko kay Ustads Ismail Ricardo. So, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adnan, pwede mo nang i-close? Sige po, sa pagtatapos ng ating pag-aaral ay dumadalangin tayo lagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya yung ating pag-aaral at Amin. ibilang niya ito sa ating listahan ng mabubuting gawa. At dumadalangin din tayo, especially sa lahat ng mga bago na gawing madali ng Allah, magaan at maging kapakipakinabang sa kanila. Ganon din sa mga katulad namin, ang pag-aaral na ito, lalong-lalo na yung ating mga natutunan. So dumadalangin din tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibilang niya tayo sa kanyang mga alipin na laging nagpapasalamat, tumingin tayo at nagbabalik loob sa kanya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.